Hello mga kabayan, kumusta po kayo? Magandang buhay. Welcome back po sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Yung reaction ko po ngayon ay patungkol po dito sa paglilipat po nila by Papaya. Pero mayroon po kasing nakita doon si Pinuno Ka Business nung paalis na sila. Walang iba ay kundi si Jonathan. So ang bibigyan ko ng reaction talaga ngayon ay itong biglang pagsulpot ni Jonathan doon sa lugar kung saan naghahakot sila Pinuno Ka Business. Pagklase, di ba? Pero bago ko ituloy yung aking pagbibigay ng opinion doon sa nakita ni Pinuno Ka Business, gusto kong pasalamatan kayong lahat po na nariyan sa aking munting kubo. To my new subscribers, thank you. Mga nag-like, comment, and share, silent viewers. Maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa akin. And support po natin si Pinuno Ka Business, Ka Business Official, Papa Dins TV, and Ka Business Family. Sana po tapusin ninyo yung aking reaction dahil sa dulo po nito or maybe in between po ay meron po akong i-insert. Ito po yung bagong mga produkto na ini-endorso po ng Family Ka Business kasi makakatulong po tayo sa ganitong paraan na kung sino man ang makakikita ang may gusto mag-order ay alam nila kung saan pupuntahan. So may mga product po sila dito na mapagpipilian. Meron po mga health products, beauty products, and additional na po dito yung para sa car and motor care kits. Meron po silang bagong additional na nakalagay po doon sa online shop ng Ka-Business Official. So panoorin po ito ninyo mamaya pag natapos na ako magbigay ng reaction. So maraming salamat po in advance. So ito yun, yung patungkol kay Jonathan. Alam po natin na para po dun sa mga baguhan pa lang sa aking YouTube channel or yung mga hindi pa ako familiar dito kay Jonathan na binablog po nila Pinuno Ka Business na ito po yung mag-ina na tinulungan nila ng mga mahigit isang taon na hong nakalipas na ang dating tinitirahan nila ay parang lunggaan ng daga nga na mga tambak na basura, nandun lang sila sa likod ng bahay. At natulungan nga ito nila Pinuno Ka Business, hinanapan ng disenteng matitirahan. Kaya lang, ang problema po, ito si Jonathan talaga, hindi siya marunong maglinis. Kasi yung nanay nga niya may sakit na, laging naka-wheelchair na lang. Kahit saan sila ilipat, iupa, ang reklamo po talaga ng mga katabi, mga kapitbahay, ay yung amoy. Hanggang ngayon po, na itong last na mga ilang buwan na rin na doon sa pinakahuling nilipatan nila, na inalisan pala nila na hindi pa tapos meron pa silang deposito. Ganon din ang reklamo ng mga kapitbahay. So wala nang tumatanggap sa kanila na pauupahan or patitirahan pa sa kanila. Wala na po. Kaya nasa kalye sila ngayon. Pero tinulungan ho ito ng barangay ay, sa pangunguna po nila Mrs. Ka Business, Pinuno Ka Business dahil inirefer na nga po ito sa barangay ang mag-ina. Siyempre, gobyerno, marami tayong prosesong dapat pagdaanan, pagsundin ng ating gobyerno. Medyo na matagal-tagal ng konti. Pero sinagip na ho sila ng barangay, nandoon ho sila sa loob, samantala habang inaayos nga ang prosesong ito, ay umalis naman to sila Jonathan at hindi na bumalik. Ngayon, pag-alagala na naman. Tapos nakakaperwisyo sa kung sino-sino. At ito na nga ho ang nangyayari. Last upload po ni Pinuno Ka Business, nung pumunta sila kila Junjun, kila Bay Papaya, kasama yung mga kagwangs at saka kasag. Kasi nga, maglilipat bahay sila Junjun, na yung reason is, yung may-ari ng inuupahan nila ay ipaparenovate na daw yung lugar na yon, yung pwesto na yon, patataasan. Kaya naghanap sila Junjun ng malilipatan. At yun na nga, nung paalis na sila Pinuno, sila Junjun, nasa likuran po nila Junjun, si Jonathan, nakita ni Pinuno Ka Business. Ngayon, syempre nagulat si Pinuno, So, tinanong kung anong sadya. Nag-action daw na gano'n, pagkain. Nanghihingi na makakain si Jonathan kay Ka Business. Kasi nung ano na to, akala ko nga, hindi na ito babalik. Kasi sabi nga ni Pinuno, doon ka muna, magpalamig muna tayo. Kasi, alam niyo po mga kabayan, mga ka-business kapapi, si Mrs. Ka Business po, alam naman natin na nagmi-maintenance na yon. So, nung mayroon siyang napanood na hindi maganda na paninira sa ka-business, na kesyo walang ulam, ito nagkalat si Jonathan ng hindi magandang mga salita, nahiblad si Mrs. Ka Business kasi hindi naman totoo yun. Kaya ang sabi nga ni Pinuno, palamig na muna. Pero bumalik na naman si Jonathan. Ang mga 6 na araw na ho ang nakalipas. So almost 1 week. Bago umalis yun si Jonathan, binigyan yun ng nagpaabot si Pinuno ng 500 pangkain nila. At nagpadala rin ho ito ng pagkain, yung luto na.
si Cyclops ang nag-abutiin to eh. Kasi si Cyclops yung galing sa loob. So, inabot kay Jonathan. Meron pa nga doon umaksyon si Nanay Marita na kumbaga magpapahatid sila doon sa kulong-kulong ni Kuya Buknoy. So, hindi natin alam kung inihatid yun. Kasi sabi nga ni Jonathan, pagod na daw siya, hapong-hapo yung katawan niya. Bakit, Jonathan? Sino ba yung may gusto sa mga nangyayari sa inyo? Kayo lang naman ang may gusto na ganyan kayo eh. Ang dami yung sinayang na oportunidad na ang daming tulong na ginawa sa inyo ng business family, pero sinira mo lang. So ngayon, pabalik-balik ka na naman. Ayan, bumalik na naman siya. Binabasa ko yung comment section talaga. Ang daming galit, ang daming naiinis talaga, kahit naman sino. May last ako nabasa, sabi nga grabe to si Jonathan talaga. Hindi daw niya alam kung saan yung kakapalan ng mukha. Kung saan kinukuha ito ni Jonathan. Wala andun talaga siya. Alam niyo, sa totoo lang, sabi nga ni Pinunong naka-business, ganun-ganun siya. Pero syempre, naaawa din sa sitwasyon kalagayan nito. Kaya lang, ito si Jonathan masasabi kung ano siya wais. Hanggat magagamit niya yung tao, gagamitin niya. Sa kanyang kagustuhan na, kasi tamad nga Maasa lang siya na bibigyan, merong magbibigay ng pagkain. Syempre, ikaw ba naman, lapitan ka, kilala mo na si Jonathan, manghihingi ng pagkain. Mahihindian mo ba yan? Makukonsensya ka, diba? Kahit na sinisiraan ka na't lahat-lahat, magbibigay ka pa din. Diba? Pero grabe talaga, ang tindi talaga ni Jonathan. So, hindi ko lang alam kung paano sila ngayon. Ang iniintindi dito si Nanay Marita, tayo nga na normal, diba? Umupo tayo maghapon sa upuan. Nakakapagod kaya? Si Nanay Marita pa na gano'n ang kanyang sitwasyon. Diba? Kawawa naman yung matanda. Parang, ewan ko, may nagsuggest nga doon nung kay Sir Wakiwak, shoutout po. Dapat nga daw, sampulan si Jonathan na hulihin talaga para magtanda, tapos dalhin kung saan nararapat si Jonathan. Tapos si Nanay Marita kunin. Kasi totoo naman, bawal talaga, may ordinansa nga sila doon na yung mga nandiyan sa kalye, kailangan kunin, damputin. Siguro kailangan talaga masampulan na si Jonathan. Kasi yung ginagawa niya na gano'n, naglalagari sa kung saan-saan. Kung sino yung mag-aabot sa kanya, pupuntahan niya. Tapos kung hindi na siya papansinin, lilipat na naman kung saan siya po pwede. Kasi kung hindi makapal ang mukha niyan, hindi na yan babalik kila Pinuno Pero sige pa rin siya wala siyang parang ginawa niyang gatasan na lang ang family ka-business. Alam niyo nakaka-stress talaga, di ba, si Jonathan. Pero, nandun na yung awa kaya lang, yung sobrang awa natin, naging abusado na siya. Abusado na si Jonathan, sobra. Wala na kumbaga yung mga pinagsasabi sa kanya ng mga advices ba. Pasok dito, labas sa kabila. Wala na, ini-ignore na lang niya. Ang importante sa kanya ngayon, makakuha siya ng pagkain. Sino ba naman ang nun? Babalik-balikan ka, araw-arawin ka. Bigyan mo ng pagkain. 100, 200, pera. Ganon. Ang laking pera para sa atin, yung 100, malaki na yun. Yung mga estudyante nga, ako, to real talk yung anak ko nga papasok sa school, 50 lang yung baon mo. Ito si Jonathan, walang kahirap-hirap, may 100. Ganon. Tapos, babalik na naman doon sa'yo. Minsan maaga pa para, syempre, pagkain yun almusal. Ay, nakakapagod talaga. Siguro, nung time na sinabi ni Pinuno ka-business, binigyan din ng makakain yun. Kasi pinag-abang naman nila Pinapunta doon sa bahay nila. Doon na lang para hinatid na muna yung mga gamit nila Junjun. Tapos sabi nga ni Pinuno, muna ka na doon sa bahay, doon lang tayo magkita kasi pagkatapos na ito, punta naman kami doon. Ay, Diyos ko, talaga si Pinuno, sobrang napakabait na, alam mo Pinuno, minsan talaga kailangan maging ka na rin Bartolina mo na yan si Jonathan ba? Diba? Nakakainis na yung pagkaganyan. Ako, wala sana akong balak mag-reaction. Pasensya na kayo mga kabayan, ka-business at kapapi. Patungkol dito kay Jonathan. Kaya lang, ginugulo ako ng isip ko Parang may bumubulong magsalita ka. Sabihin mo kung ano yung gusto mong sabihin patungkol kay Jonathan. Ganun kasi napapanood ko Yung reaction niya doon sa gilid nung nakita si Pinuno na nag-action siya ng hiningi ng makakain. Tapos parang, makakawa kasi payat na siya nangihina. Hindi mas lalo na yung nanay niya. Diba? Kulang na sila sa pagkain kasi yung mga tao
alam na yung ugali nila, Jonathan, gano'n. Sino ba naman yung talaga yung mga doon sa lugar nila, araw-araw, mayroong mag-aabot sa kanila ng pagkain, yung mga taong naglilimos sa kanila, yung parang abangan nila palagi na may mag-aabot sa kanila, mapapagod din yung mga ganun yung mga kabayan natin na ganun. Kasi yun na lang ang ginawa nilang hanap buhay Dapat talaga, maging mahigpit na sa barangay ba? Mahigpit na talaga sila. Kaya lang, ang problema kasi nga mayroong background ito sila, Jonathan, nung nakaraan. May nakablatter na may ginawa background na hindi maganda si Jonathan doon. Pero, nakaraan naman na yun, nakikita naman nilang palaboy na ngayon yung mag-ina. Siguro, yun na lang yung the best talaga noon Sir Wakiwak, damputin mo na si Jonathan. Parang awa mo na, para hindi balik-balikan sila pinuno ka business. Kawawa naman si Mrs. ka business na high blood na sa problema na sobra-sobra na yung tulong na ginawa nila, yung pagmamalasakit, yung pagsasakripisyo, tapos sinisiraan pa rin ni Jonathan. Parang hindi deserve ng ka-business family yung gawin sa kanila yung ganon. Sana talaga masampulan to si Jonathan ng ikulong na lang kung pwede lang anong kaso. Diba? Ang hirap. So yun ang mga babayan. Hindi kasi natin maiwasan na hindi mapag-usapan si Jonathan kasi nga nahagip ng camera nakikita nandyan pupuntahan si Pinuno ka business kung saan tayo naman, pag pumunta doon sa kabilang barangay si Jonathan, wala tayong pakialam, okay lang yun. Syempre, pag dito na kila Pinuno ka business, pwede ba namang hindi tayo makapagsalita? Diba? Kasi sila Pinuno, wala andun sila yung aabutan pa rin nila ng aabutan, bibigyan pa rin nila, bibigyan hanggat sa kaya nila. Kaya lang, namimihasa na talaga, as in, namimihasa na si Jonathan, hindi na tama yung ginagawa niya. Parang sinusuportahan na lang yung katamaran niya. So, hindi natin alam kung ano yung nangyayari dyan. Kasi kung para sa akin talaga, kakapal-kapal ng mukha ni Jonathan, bumalik-balik pa siya doon kay ka-business sa kabila ng kanyang mga ginawa. Wala siya bang mapuntahan Alam naman niyang hindi siya matitiis hindi sila matitiis. Ewan ko, mahirap kasing pangunahan natin ng ating gobyerno kung ano yung mga plano nila. Mahirap talaga. Pero kung yung barangay mag-i-stricto talaga, kukunin si Jonathan at saka si Nanay Marita. Alam niyo mga babayan na iniisip ko talaga yung kalagayan ni Nanay Marita, araw-araw, bawat oras, nandiyan lang siya nakaupo sa wheelchair. Na samantalang alam na natin, sinabi na nung barangay nung nag-deliberation sila, yung CSWD at saka yung DSWD na kailangan nga daw dalhin si Nanay Marita sa hospital. Dapat dinala na rin nila ng barangay yun, di ba? Sino ba yung aasahan nila magbibit-bit o magdadala kay Nanay Marita sa hospital? Sila ka-business pa ba ang inaantay nila? Bakit hindi nila dalhin na doon sa hospital, di ba? Para mapacheck up na yung matanda. Kaysa naman nandyan sa kalye, nasa kalsada lang, maulanan, maarawan, hindi makakain. Kailan kaya nila dadalhin? Sino kaya inaasahan pa nila na magtatakbo sa hospital? Or kung kailan nila itatakbo sa hospital si Nanay Marita? Yung tipong nagwawangwang na, yung ambulance na kailangan i-rush na dalhin sa hospital? O ngayon na kaya pa? Kailan kaya? At sino kaya ang sa kanila? Ay, ewan. Naawa ko dun sa matanda. At the same time, nainis din ako kay Jonathan. Dahil mayroon naman sanang nagmalasakit, kaya lang hindi ko alam kung anong klaseng mixture yung utak mayroon si Jonathan. So yun lang po yung aking reaction ngayon ng mga kabayan, ka-business ka papi, about kay Jonathan, yung bigla niyang pagsulpot na nagparamdam kay Pinuno ka business. At ewan natin kung ano yung plano ni Pinuno. Siya naman ang nito. Mag-antay na lang tayo kung meron mga upload kasunod dito sa in-upload na nahagip siya ng camera ni Pinuno nung naghatid niya kay Junjun kay Bay Papaya. So abangan na lang natin yun. Siguro baka mamaya sabi ni Pinuno, huwag lang natin ito yung upload kay dami nang sumasakit yung ulo kay Jonathan. Saway na Kapal ng mukha talaga sa totoo lang. Pasensya po kayo sa aking salita. Nabasa ko rin talaga din naman sa comment section na saan daw humuhugot ng kapal ng mukha ito si Jonathan para balik-balikan pa din sila Pinuno ka business, manghingi na makakain. Ay naku, buhay life talaga. Biktima ng pagkakataon din si Jonathan sa kalagayan nila. Siguro yung mga maling desisyon sa buhay. Pero sa totoo lang yung nakikita ko ngayon pala nasasalamin ko sa kanila. Magiging lesson din to sa atin Yung kalagayan niya ni Nanay Marita at kalagayan ni Nanay Jonathan, nila Jonathan.
Isang malaking leksyon to para sa atin na sana, pag natin nandito, hindi tayo maging ganyan, hindi mangyari sa atin yung katulad mga nangyayari sa kanila. At kung meron man silang kabuhayan noon, sana pinag-ingatan yung mga ganun ba. Kasi hindi rin natin masabi yung takbo ka rin yan, tumatanda na, di ba? Kaya walang mahirap magsalita ng patapos din, di ba? So, siguro talagang yun ang kalooban ng Panginoon. Pero, desisyon kasi nila yun eh. Maling desisyon ng ginawa nito nila Jonathan. Dahil kung tutuusin, maayos naman na yung kanilang buhay sa tulong ng ka-business family. Pero wala, sinira lang eh. Parehas sila, walang stable na pag-iisip ang mag-ina. Hindi nila kung ano yung gusto nila, gusto. Hindi nila iniisip yung magiging impact pagkatapos na gawin nila ang kanilang gusto. Kaya yan ngayon ang resulta. Piniperwisyo si pinuno ka business. Kasi pag lumipat doon sa kabila, siguro wala nang may abot sa kabila. Syempre, hirap din sa buhay. O lalo na dito sa isang barangay, wala din. O saan pa ba tatakbo? Di sa ka-business family pa rin. Di ba? Ewan ko. Mahirap ito pala yung ko dito. Ito yung lesson dito para sa akin. Para sa akin lang sana wag kayong wag sumama yung niyo sa akin. Yun ang nangyayari ngayon kila Jonathan, yung pagtulong nila pinuno ka business. Isa to sa magiging guide natin na oo, pwede tayong tumulong, magandang tumulong, pero kumbaga yung kamay mo, isa lang ang iabot mo. Huwag mo nang iabot pa lahat-lahat hanggang buong katawan mo. Tumulong lang tayo ayon sa ating kakayahan. Kasi pagka ganyan, katulad ng ginawa ni Pinuno ka business na kinupkup na sila, namihasa na nagpaampon na, naging obligado na ang business family. Siyempre ito sila Pinuno, may pamilya yan may tatay yan si Mrs. Ka-business, nandiyan yung nanay niya. O diba, ano sasabihin ng mga kamag-anakan ng both sides? Na yung inaalagaan nila mga pasaway. Tapos ito naman sila, yung mga kamag-anak nila, Mrs. Ka-business, nila Pinuno, hindi naman ganun ang mga sakit sa ulo nila. Pero ang nagbibigay ng sakit ng ulo kila Ka-business, itong mga taong tinutulungan, di ba nakakahiya? Nakakahiya yung ganun. Kung sino pa yung mga hindi nila kamag-anak, yung pa yung mga pasaway. Diba? Parang ikaw na yung tumulong, ikaw pa yung na-stress, samantalang, ay nako, ewan. Kaya siguro, alam mo, iniisip ko rin ng mga kabayan kung sakasakali man, di ba? Dumating yung time na medyo mag-aabot tayo ng konting blessing. Okay na yun, sapat na yun. Pero yung kupkupin mo na wala ka namang sapat na facility, mahirap. Kasi pagiging obligado ka na at magiging responsibilidad mo na rin sila. So, tumulong lang tayo as in tulong na kung ano lang yung makakaya natin. Kasi pag inampun mo na, yung parang yung perang pinatira mo sa isang lote mo, ari-arian mo, hanggat inangkin na, kinanya na. Parang ganun si Jonathan parang sila pinuno na yung kanyang bangko. Na pag nagutom siya, kailangan niya ng pera, tatakbo doon. Restaurant. So, ito na po yung aking reaction para kay Jonathan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Good morning po kay Ma'am Sara. Ate Ems, good morning din po. Ate Marilyn, good morning. Shoutout sa inyo. Ma'am Maria Luisa Cartalaba, good morning po. Gadon po sa inyong kaibigan na si Ma'am Jessica. Good morning din po. Ma'am Marilyn Cabanilla, good morning po. Sa aking mga kasama mga reactors, Anime Reactors TV, Taong Gala, Kalingap Turak, Ma'am Fleurs Channel, Minda Mix Vlog, Katangay PLC, good morning po sa inyong lahat. Shoutout po. So, panoorin nyo po kung saan mang parte ng aking video lalabas yung aking sinasabi na yung advertisement or yung mga product po na ini-endorso ng ka-business family. Panoorin nyo po. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli na aking mga reaction. Salamat po sa suporta ninyo. To God be the glory. So yun po mga ka-business naming minamahal, nandito na po ang mga bagong produkto na ini-endorso ng ka-business family. Ngayon po mga ka-business, meron po tayong mga bagong product na inilo-launch. No? Ito po yung ating gagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh, wow! Ayan, meron po tayong tire block, meron din po tayong magic gatas mga ka-business. Ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet, no po. And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website ng kabusinessofficial.com. Lahat po ito ginagamit ng ka-business family at yun, garantisadong epektibo, ka-business. Po, mga ka-business,
Meron din tayo bagong produkto ngayon. Ito po ang warts removal. Uy. Yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga ka-business. Konting patak niyo lang po. Antayin niyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow. At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang-patubo ng Buhok. buhok. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try niyo po mga ka-business. Bukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with balaba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, clean coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia, mga ka-business. Super effective din po ito, mga ka-business, sa mga diabetic po. Pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya please po, mga ka-business, try nyo po insulin green coffee. Alright, at syempre naman po mga ka-business naming minamahal, huwag natin kalimutan ang vitamin C ng ka-business family, Shell C Plus. Pagka meron ka nito, siguradong protect todo. So right mga ka-business naming minamahal, ano pa inaantay nyo? Please, bumili na kayo ng mga produktong in-endorso ng ka-business family, hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright po, alright. At meron pa, dadagdag ko lang mga ka-business, kung gusto nyong pumuti at lalong bumabot, gumanda. Meron po tayong bagong produkto, ang Bandara Revitalizing Set. Oh wow! Ayan, abin nyo na po mga ka-business at siguradong epektibo rin. So yun na mga ka-business namin minamahal, please avail natin ang mga produktong in-endorso ng ka-business family. So yun na, tuloy na panonood. Tira, Bana,